Magugulat ka ba kapag nalaman mo ngayon na kapag ang isang player pala na may 7 MVPs ay makakatanggap ng up to 2.4 million kada buwan? Anak ng, ang laki naman yan. Ang sahurang yan parang bilig na. At ang kaisa-isang player pala na nakatanggap nito ay yung player na may napakaraming MVPs na si Junmar Fajardo. Mas lumaki nga raw ito ngayong taon. Second update, Troy Rosario makakabalik na sa MVP team dahil kukunin na po siya ng NLEX. Mas lalo magiging kawawa ang Blackwater nito. Bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Hindi ko inaasahan to na kaya pala talagang magbayad ni Sir RSA ng mga sahod na almost 2.4 million na kada buwan basta't marami ka lang accolades at achievements. Sa pagkakaalam ko kasi iba yung sahod kada buwan, iba yung bigay kapag best player of the week ka, iba din yung PBA MVP at iba din yung finals MVP. Pero kapag nakapagtala ka ng 7 MVPs, mas lalaki pa pala buong sahod mo every month. Ayon sa kuliglig ni Sir Snow, yung 7 MVPs ni Junmar katumbas na po ng 2.4 million kada buwan. Bigla akong naisip na kaya pala talagang magbayad ng SMC teams na parang bilig na sahuran. Aba, ang pagkakaiba lang dito sa atin, dapat makakuha ka muna ng ganun karaming MVPs bago ka bigyan ng ganun kalaki. Isang tao lang naman ang naka-avail niyan. Habang sa bilig, halos lahat ng Asian quota players, halos ganun na kalaki ang tinatanggap. Dahil sa laki ng tinatanggap ni Abay, marami pa ngayon ang mas humanga sa kanya kasi ganun kalaki ang sahod pero napaka-humble type na tao. Sobrang yaman na niya ngayon, lalo na 2024 na, nilakihan pa nga ito ni RSA. Para sa akin, deserve ni Junmar ang ganun kalaking sahod kasi hindi naman makukuha ng San Miguel ang maraming championships kung wala siya. And actually, wala pang championships ang San Miguel na wala si Junmar. At bigla ko rin naisip kung si Junmar nga saka nakakuha ng ganun kalaki nung nagka 7 MVPs na. Ano na lang si Mikey Williams na humihingi ng milyon kada buwan na wala pa nga siya sa kalingkingan ni Abay. Nako, kaya pala nag-holdback sa MVP. Maswerte talaga ang mga players ng SMC, no? Tsaka si Abay napakayaman niya pero ang katawan niya bugbog naman sa injuries at naniniwala ako na kapag nadagdagan pang MVPs na yan mas lalaki pang sahod niya. Saan ka pa? Tapos hinahire din siya sa Gilas, diba? Iba din ang talent fee ni Abay sa Gilas at balita ko pangatlo siya sa pinakamalaki. Una si JC, pangalawa si Kai Soto, pangatlo si Abay. Grabe, no? Kahit sabihin natin na yung mga sahod ng SMC players puro under the table, pero ganun talaga. Walang bawal basta deserve lang niya at kung kaya lang naman. Kaya pala ginaganahan ng mga players nila dyan. May nagtatanong pala kung paano si Han Misi, magkano yung sahod niya. Sa pagkakaalam ko parang 800,000 kada buwan ata, hindi lang ako sigurado. Basta yung alam ko si Japet 1.2 million din sa kanya, pati si Scotty, tapos si Romeo 1 million kada buwan. Isa lang masasabi ko, iba talagang SMC group at di hamak, mas malaki ang tinatanggap nila kaysa sa mga MVP teams. Tara, next update tayo. Troy Rosario, patungo na po ng NLEX. Mukhang hindi na rin kaya ng Blackwater bayaran si Troy. Balita ko kasi si Troy ang may pinakamalaking tinatanggap dyan. Nagbabaka sakali na rin ang bossing na sa pamamagitan ni Troy, may liligtas niyang struggling na team na to. Mukhang okay naman kasi umi-impact naman si Troy. Injury prone lang kasi siya, kaya pinakawalan ng TNT. Ngayon na makakabalik na siya sa MVP camp, babagay siguro ito sa NLEX. May nakapagtanong sa atin kung ito na ba ang mga senyales na babalik na si Troy sa TNT. Hindi ko masasabi kasi kung totoo na kukuhanin siya ng TNT ngayon, hindi na sana nila yan idadaan sa NLEX. Direkta na sana yan sa TNT. Ngayon kapag napunta siya ng NLEX, so kailangan niya ng 3-team trade, diba? Kasi sister teams ang magpapalitan. May konti akong nalalaman kung bakit kukunin nila si Troy kasi nawala si Troliano sa kanila, diba? So parang may butas konti yung front court nila. Sabi ko na bakit kasi binigay si Troliano? Kailangan ng NLEX si Troy. Yung playing style niya na pinaghalong classic at moderno, tiyak na makakatulong naman. Kailangan lang i-deal ng NLEX yung pagiging injury prone niya. Si Troy ngayon ay nagkaka-average ng 12 to 14 PPG. Kahit medyo aging na, may asim pa. At si Troy nakakatira pa sa labas. Napansin ko lang sa kanya na hindi na siya masyadong deadly sa shooting simula nung napunta siyang Blackwater. Yung laro niya halos puro sa laksak. Tsaka matibay pa naman si Troy at worth it din kung kunin siya ng NLEX. Yung mga players na MVP pinapaikot-ikot lang Tsaka bukas mga kuys, meron tayong shocking trade news. Yung akala mo na untouchable, gagalawin po ng TNT. Sana nga hindi ito matuloy. Tungkol po ito kay Bolik at nung isang aging guard ng TNT tropa. Kaya abang-abang lang.